Mabilis na tumugon ang mga mananampalataya sa panawagan ng CPCP na magsuot ng puti at mag-display ng puting ribbon bilang panawagan sa gobyernong tapat at kaligtasan mula sa iba't ibang sakuna sa bansa. Narito ang agenda report ni Joan Manalo live mula sa Manila Cathedral. Joan, anong latest dyan? George, kapansin-pansin na namutiktik nga ang mga nakaputi alinsunod sa panawagan ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines sa inilabas nilang circular. Dito nga sa Manila Cathedral ay marami pa rin na nagsimba sa kabila ng medyo maulang panahon. Bahagi ng araw kasi ng buhay ng bawat Pilipino ang pananalangin. Kaya para kay Micheline Celis, isang paraan ng pagdarasal para masiguro ang kaligtasan ng bawat isa sa kabila ng mga sakunang tumatama sa bansa ngayon. Sa panahon to, mas kailangan natin paigtingin yung ating pananampalataya. When it comes, that's the only, prayers is the only way para lang, kahit hindi man tayo totally lahat na safe, at least meron tayong, yung sa faith lang natin. Kaya bilang isang mananampalataya, sinusuportahan niya ang circular ng CBCP. Kasama rin ni Micheline ang kaibigang si Regine Garay na tubong Cebu. Kaya personal para kay Regine ang pagpunta sa San Agustin Church naman dito pa rin sa Intramuros sa Maynila para manalangin. Ngayon na mga kalamidad, especially dun sa Cebu, ang daming mga lindol-lindol din sa Davao. Kaya mas importante na mas lumapit talaga tayo sa Diyos. Hinihikayat ng CBCP ang publiko na magsuot ng puti tuwing linggo at maglagay ng mga puting ribbon sa bahay at iba pang pampublikong lugar. Bahagi raw ito ng National Call to Prayer at Public Repentance, lalo pat naging sunod-sunod ang mga kalamidad sa bansa. Isa na nga rito ang magkakaibang lindol na tumama sa North Cebu, Benguet at Davao Oriental. Ani CBCP, simbolo ng kalinisan ang mga puting ribbon at kasuotan. Ikinatuwa rin ito ni na Micheline at Regine na nagbabalak na rin magsuot ng puti sa mga susunod pa nilang pagsimba. Kung ano yung nararapat at makakatulong when it comes to prayer, we will join. Nananalangin din ang CBCP ng pagbabago para sa bayan at sana raw ay maging instrumento tayo sa pagkamit ng hustisya at kapayapaan. George, sa ngayon ay ongoing pa yung last mass dito sa Manila Cathedral na nagsimula kanina mga bandang 6:00 ng gabi at makikita natin na medyo maiilan pa rin na pumapasok sa loob ng simbahan para makilahok dito sa misa. At meron namang iilan na piniling manatili na lamang sa labas at manood dito sa live stream na naka-flash naman dito sa LED wall na sinet up sa labas ng Manila Cathedral. At yan na muna ang latest mula dito sa Intramuros, Manila. Balik sa iyo, George. Maraming salamat, Joan Manalo, nag-uulat live mula sa Manila Cathedral.